What do you make of this power shift na kung saan na yung Duterte bloc na dati bahagi ng majority ay ngayon ay nasa minority na at naitsapwera sila, they were clueless na magkakaroon ng ng coup, Senate coup. At ngayon parang ang nga nila na itsapwera kami. Attorney Ed. Well, kung titignan po natin from a historical standpoint, palagi namang independent ang Senado sa Malacanang. Hindi kagaya sa House, kapag ikaw ay natanggal dyan bilang speaker, ibig sabihin, hindi ka na gusto ng presidente o ng Pangulo. Naalala mo, nung panahon ni Speaker Bebot Alvarez, di ba, supposedly, magsosona ng Pangulo, nagulat siya, he woke up one day, hindi na siya ang speaker kasi namaniobra siya ng Malacanang sa pamamagitan ni Vice President Sara Duterte. So, ganun ang Kongreso, beholden kayo sa Pangulo dahil syempre maliit lamang kang bilang isang kongresista, mas maliit lang ang kapangyarihan mo, so kailangan mo makipag-alyansa. Pangalawa, mahirap magkaroon ng ligodon dyan kasi mahirap manligaw napakadaming bilang na tao na dapat mong kausapin. Sa Senado, hindi ganyan, they've always been independent. Marami dyan ang mga senador, lalo pa kung huling kalahating taon na ng Pangulo, marami dyan naghahanda na sa 2028, so kanya-kanyang personal na interest na yan. So definitely, hindi mo maisasantabi yung posibilidad na palagi magkakaroon ng pagpapalit ng liderato kasi they're very, very ambivalent. Although syempre, on paper, sasabihin ni Senate President Soto, it has to do with preserving the integrity of the Senate dahil nga kabi-kabila ang mga dagok, aligasyon at kritisismo laban dito. But at the end of the day, he just had the numbers this time. Kasi alam mo, si Risa Ontiveros, for example, syempre iba yung kanyang ruta na gustong mangyari sana, hindi nasusunod yan. Ganon din ang masasabi natin kay Senator Lacson among others, yung mga nag-engineer nitong coup na ito. At makikita mo na unti-unti na parang pupunta talaga dito kasi doon pa lang sa paghawak noong hearing dito sa Blue Ribbon Committee, marami nang hindi nakagusto doon sa paraan ng paghawak. May mga nagrereklamo. So pagka may nagrereklamo, so syempre mayroong dissatisfied. Pag may dissatisfied, madaling kausapin. And true enough, nung kinausap sila, readily bumoto sila. And interestingly, even Senator Bongo, kasi nangyari dito sa Duterte block, medyo kawawa din sila. Hindi na sila because syempre ang nagpasimuno dito si Risa Ontiveros, hindi ba, tsaka itong si Loren Legarda. So they were thinking hindi naman sila boboto dahil kung hindi naman pwedeng lumapit itong mga to sa kanila. But even Bongo said, di ba, sabi niya kay Tito Soto, kung tinawagan mo lang ako, I would have signed the resolution, I would have even joined. Kasi importante na nasa mayorya ka kaysa nasa minorya ka So yung ganitong mga kwento, panloob at yung isa nasa publiko, makikita natin na mukhang wala talaga to doon sa kulay. So it does not necessarily follow na sila ay magiging tao ni BBM o sila ay magiging tao ni Sara Duterte. Very fluid palagi ang Senado. Personal na interest pa rin ang nangingibabaw dyan. But overall, this is a tactical gambit on the part of the Senate to be able to deflect attention away from them with respect to certain criticisms or allegations hurled against the Senate as an institution.